Welcome back! Ako si Pops Pikoy. Happy New Year! Happy Chinese New Year! Last day na ng January. At ngayon ko palang in-edit tong video na to. So, para sa month na to, papakita ko sa inyo mga pinagbibili ko bago pumasok itong taong 2025. So, una-una kong papakita sa inyo ay ang portable recorder na Zoom H6. Bago ko siya bilhin, syempre tinest muna namin siya, pero through USB. Di sa akin sinabi ng seller na battery pack pala niya ay corroded na. Ang itatry ko ngayon, sinearch ko kasi, pwede naman daw palitan yung springs. Kasi hindi ako marunong. Tinignan ko siya ngayon, parang maraming kailangan tanggalin. So, nung una ko na nakita, tinry ko kaagad sa battery, hindi siya gumagana. So, nagpatulong pa ako sa tatay ko. Ang ginawa niya, sinandpaper niya yung itong mga kalawang. Tapos, gumana naman siya, pero mahirap siya paganahin kasi maluwag yung battery niya kasi putol na yung strings ng dalawa. So, maluwag yung battery niya. Hindi siya nag-touch sa contacts. So, sinearch ko sa internet. May nakita ko na pag ganito, either papalitan nga or gagamit ka ng aluminum foil. Saan na yun? So, kumuha ka ng aluminum foil. Tatry ko kung mapapagana ko siya. So, putulin ko lang. Ano ba kung enough? Gana ba? Yay! Portable na talaga siya ulit. Ang pinagamitan ko ng recorder na to ay yung entry ko for isang contest na unfortunately hindi ako nakuha. Pero nakakatuwa siya kasi pwede ako mamili ng kahit anong pwesto sa bahay para mag-record ng mga gusto kong jam or ng mga reels na hindi ko kailangan iusog yung interface ko or mahabang cable o dalhin yung buong computer ko para mag-record lang ng audio. So, eto, pwede na ako mag-record sa kahit anong sulok ng bahay. So, yun yung pinaka-point kung bakit gusto ko siya. Matagal ko na siyang minamata sa marketplace. So, ayun. Nakakita ako ng murang halaga. Ginrab ko na agad yung chance kung yun. Tapos, may bago na akong camera. Namumili ako ng Osmo Pocket 3. Ito na yung pinang-vlog ko nung punta kami ng Baguio. So, ito na yung main camera ko. Tapos, ang laki kasi ng mirrorless camera para dalhin everywhere. Lalo na pag mag-vlog ka outdoor, parang mas gusto ko kasi mas discreet. Maliban sa Insta360 Go, itong dalawang yun yung pinagpipilian ko talaga. Ito yung napili ko. So, ito na ang first step para mag-vlog palagi. Bumili ng camera. Huwag tularan. Punta kami sa Magnolia para bumili ng mga kulang for New Year. Para naman magamit ko to kasi bumili ako pang Baguio lang tapos hindi ko na ginamit. Sana nag-rent na lang ako. Champagne ba yung mga sparkling? Yan pala siya. Wala sa budget. Wala. Check ko kaya sa baba. Wala naman. Hindi na ako. Sana masarap. Ayan na. Nakahanap tayong isa. So, nakauwi na kami.
At hindi na ako na masyadong nakapag-video. Nag-errands pa kami, dinaanan pa namin yung mga ibang mga bagay. Tapos, pumunta ako sa Data Blitz kasi meron akong minamata doon na matagal ko na siyang tinitingnan sa online store nila kasi hindi ako makapaniwala na ganun yung presyo niya. Tapos, yung specs niya ang taas na. So, hindi ko, sinearch ko, okay naman daw siya for gaming. So, gusto ko siya. Pero mga low settings lang ng gaming at saka mga emulation. Sa ganun lang daw siya maganda pero office PC talaga siya. Wala akong need for that. Pero, bumili ako. So, napabili din ako ng switcher kasi currently may dalawa akong computer, working laptop at saka Mac Mini. Tapos, sinagdagan ko siya ng mini PC. So, kailangan 3 yung HDMI input ko para pwede ko siya ma-switch. Pero, ito yung pero. Yung mga USB mouse ko at saka keyboard ko, hindi ko masasama sa switch. Kailangan ko pa ulit bumili ng USB switcher. So, ayun. Sige. Setup natin yung sabay. Unboxing muna. Kung meron akong ganito, yun yung nakita nyo last time. Kasi, sa pagkabit ko kanina ng battery, di ba? Ito yung ginamit ko. Tapos naka-magnet tong camera ko. So, nakabukas na siya kasi kinuha yung barcode kanina eh. So, in-unbox lang nila kanina. So, switcher. Para pwede kong i-output yung isa kong monitor. Ito. Tapos, yung 3 computers ko, yung Mac Mini, laptop work, at saka itong mini PC ko, ay dito siya nakakabit lahat. So, magsiswitch siya. Everything ko. So, binili ko to kasi may remote siyang nakalagay daw. So, check natin kung may remote ba. Oh, tama. May remote siyang included. Ito. Ay, may battery na rin. Nice. So, ito na yung mismo switcher. Mas maliit siya. Kasi yung green kong isa, mas malaki. So, ito ang mga pinamili ko bago mag-end ang year 2024. Try ko muna na simpleng setup lang. Wala mo ng switcher. So, ayan na. Maingay. Maingay yung fan niya. So, iniisip ko kung saan ko siya ilalagay. Kung dito ba sa display or what? Nakatago. Baka itatago ko siya dito sa ilalim. Gamitin natin yung remote kung magsiswitch siya. Number 2. 1, 2. Ayun. Okay, so, ayun. Effective ang switcher. USB switcher na lang talaga ang bibilhin ko. Mag-install na ako ng Genshin, tapos try ko yung controller ko kung gumagana pa. Pwede mapapagastos na naman ako sa controller. So, after ko mag-install na mga kailangan i-install sa Windows,
Nakapaglaro na rin ako. So, isang taon din ako hindi nakapaglaro ng Genshin. Kaya ito yung una kong in-install. So, magka-catch up lang muna ako sa game na to. Tapos, install na rin ako ng mga ibang games. Popstar! First day na ng 2025, una kong ginawa, bibili ako ng mga games para sa mini PC ko habang kinakain ang tira-tirang charcuterie. First day, gagastos ka na agad. Lalabas ka ng pera. Magantay ka ng second day. Hanggang January 2 na lang to eh. Tapos ka na bumili. Sige. Sige, ayun. Bukas ko na lang tong bibilhin. Nasa cart lang siya. Buti pinaalala mo, ate. Ito yung tira-tirang charcuterie. So, anong gagawin ko ngayon? Maglalaro na lang ako ng... Dito ngayon. Maglalaro na lang ako ng Genshin pa rin. Ngayon ay last day na ng bakasyon, ng holiday vacation. Actually, wala naman talaga akong pasok bukas. Pero meron akong mga racket na bukas naka-schedule. So, pinaghandaan ko na siya. So, dumating na yung USB switcher ko, nakabit ko na siya, gumana siya. Dumating na rin yung mga ibang kailangan kong paraphernalia. Dami kong buttons ngayon eh, dito sa, iniisip ko pa kung paano ko siya Teka, may lamok. Iniisip ko kung paano ko pa siya i-minimize yung mga buttons dito sa, aking desktop. Ang dami. So, ito ay sa USB, ito ay sa screen. Tapos bumili pa ako ng switcher para sa isa pang LCD. Ayun, magkakabit ako niyan ngayon. Okay, so switch ko muna ito. So, 2. This one. Tingnan natin kung mag-switch. Switch. Okay, so day 2 na ng editing. So, ang nakita nyo ay tapos ko na i-set up ang gusto kong outcome para sa desktop ko. So, meron akong one monitor to rule them all. Yun ang peg. So, feel ko talagang kompleto na talaga yung studio ko. Until nung na-model ako for workshop ng sister ko na dito kami nag-stream online via Zoom. So, na-setup ko naman correctly pero dun ko lang na-realize na gusto ko din pala mag-stream kasi nung last December na-experience ko mag-stream sa TikTok. Kaso, walang TikTok live studio sa Mac. Kailangan ko pa siya i-stream sa Streamlabs. Tapos, kailangan dual output ako dun. So, at the same time, nag-stream din ako sa Twitch. So, hindi ko rin ma-adjust yung hashtag or category ng aking live stream. So, gusto ko sana
ma-experience yung live studio. So, tamang-tama may Windows ako, kaso wala akong Logic Pro sa Windows. So, kailangan ko maghanap ng paraan na dalawang computer for streaming. Yun ay kung meron kang video capture card. So, dito ko na-realize na yun na lang kulang ko. Kung makabili man ako nun, next vlog ko na lang pag-usapan. So, naghinamos na ako. Gamit to. Cleansing oil. At may pa-lip scrub pa. Kalaban ng hook. Ito ang hangin. Tsaka ito ang tiyan ko. Kilay na ako. Kilay ko na. Tao ko na. Na kahit tayo mismo, di ba, para masundan natin kaagad kung paano siya gawin. So, I'm sure, di ba, yung mga shinare ni Hannah sa atin yan, di ba, parang may mga tips siyang sinashare, di ba? So, another selling points for us para ibenta yung product sa mga customers natin. So, go to so many personal care stores that we can see right now. Madalas yan, makikita natin yung mga hyaluronic, yung mga yan nga, because yung nakita natin sa makeup ni Hannah kanina, di ba, parang napalabas niya yung natural beauty, di ba, ng talent, di ba, parang may mga nagsasabi nga sa comments na parang ang ganda, natural look, di ba? So, hindi talaga siya yung Natural. And that is Pagdaling na because natin yung consumers kailan. nowadays, especially Natural. Pag dito, kasi naka-raw kasi siya. Okay ka na, pwede ka na lumabas. And that is because also of minimalism. Pahabol, bago ko tapusin tong vlog na to, nakabili na pala ako ng bagong audio interface. Tagal ko na talagang pangarap ang white setup. Tapos yung luma kong interface, yung Scarlett. So, ito yung mga ibebenta ko. Dahil, yun na nga, palit-palit. Upgrade. So, ito, kung nakita nyo, bumalik na yung monitor ko sa desktop ko. Hindi talaga siya yung lumang monitor ko. Kasi, tira na talaga yung lumang monitor ko. So, bumili ako ng bago, same model. Kasi, gusto ko na yung tunog niya, at saka maliit lang siya. Okay siya sa desktop. Ayaw ko na maghanap ng iba. Ito talaga yung talagang favorite ko to. So, ang gagawin ko dito, papaayos ko muna siya, tapos bebenta ko. Pero nung tinanong ko sa mismong brand, nag-directly email ako sa kanila na ganito yung symptoms niya and all. Ang diagnosis nila is sira yung amp. So, kailangan talaga palitan ng bago, which is gagastos ka pa ng bagong speaker. Ganun yung presyo niya. Kaya napabili ako ng bagong speaker kasi parang yun din naman yung presyo niya. Pero ngayon, naisip ko, baka may makapag-ayos in a cheaper price, in a cheaper amp na mapalitan siya, tapos bebenta ko ng mura. Baka same quality pa rin siya, pero yung pyesa is local. Tapos, ito yung luma kong audio interface. Bebenta ko din siya. O kung iniisip niyo kung saan ko bebenta, meron akong Carousel account, doon na lang. So, ito naman, hindi ito yung luma ko kasi ang kwento nito, meron na akong ganito, kaso panay dead kiss niya. Lilinisin ko, tapos magkaka-dead kiss ulit. Lilinisin ko, tapos magkaka-dead kiss ulit. So, parang ayoko na ng ganun. So, natsyempohan ko na may sale sa JB Music ng mga Arturia kasi inuubos na lang nila yon kasi hindi na nila i-take ang brand ng Arturia sa nila list ng product. So, the same, gusto ko ulit yung brand, gusto ko ulit yung model. Tama-tama siya sa akin, tama-tama tong model na to. So, tinake ko yung chance na bilhin yung last piece nila ng keystep. Tapos, hindi ko muna siya chine-check. Natapon ko na yung resibo and all. Tapos, nung gagamitin ko na, papalitan ko na yung papalitan ko na yung luma ko. Turns out, mas worse pa pala siya sa luma ko kasi halos kalahati ng keys, dead keys siya. Tapos, tinry ko siya linisin. 2 beses ko siya nilinis. Tapos, nagtanong pa ako sa FB kung paano linisin. Hanggang ngayon, ganun pa rin, dead keys pa rin siya. Hindi siya nagagaling sa paglilinis lang. So, ngayon, susubukan ko maghanap ng magre-repair ng keyboard na to. Or baka pa-repair ko na lang sa JB kahit wala na yung resibo.
Kasi yung binigay sa akin contact na nagre-repair ng keyboard, malayo siya eh. Malayo yung location niya eh. So, baka sa ano na lang talaga ako, JB Music na lang ako papaayos to. Ito nga eh, nasabay-sabay sila masira. Kasi sabay-sabay ko din sila binili dati. So, baka ilang years na rin. Pagpalagay natin 2017 or 2018, 19, 20, 22, 23, 24, 25. So, 7 years. So, ayun. So, tatapusin ko na tong vlog na to. Hindi ko alam kung mahaba na siya. Marami pa akong mga bagay na i-geek out. So, see you sa next video.